damages daw? Around 250,000. But anyway, that doesn't matter. Why don't we finish this pagdating ni Lorena, and Lorena and I will discuss it kung paano kami makakatulong sa kanya. Pagkasama niya yung pamilya ng dating mong amo. Mukhang seryoso pinag-uusapan nila, oh. Sa tingin mo, anong dinidiscuss nila? Bakit bigla kang natahimik? Is there something wrong? Hindi, bigla na sumakit ang ulo ko. If you'll excuse me, I'll just go to the washroom. Okay. I hope you don't get this wrong, Constantino. Pero medyo na-bother lang ako nung sinabi mo na umuutang si Lilet sa inyo ng pera. Nakakaawa nga siya. Kayo nakakaawa kung gagawin niya yan. If I were you, I'd think twice bago ko pahiramin ang babaeng yan. Why would you say that? Mukhang nagsasabi naman si Atty. Lilet sa pinagdadaanan ng pamilya niya. Besides, nangako naman siya na ibabalik niya ang pera. Well, I guess you deserve to know the truth. Nangyari na rin yan sa amin noon. Akala ko nagbago na siya, kaya nanahimik lang kami noon sa party. What is this truth? Naginawa na rin niya yan sa amin noon. Nung namamasukan pa siya sa amin ng tinang niya. Humiram siya ng malaking halaga. Sinabi niya sa amin na malubha raw yung isang kamag-anak niya and other sob stories. And then, bigla na lang dumisappear na hindi nagbabayad. Tinakbuhan kayo ni Atty. Lilet? Exactly. Mukha lang talaga siyang mabait at maamo, but don't be fooled by her appearance. Madalas, ginagamit lang niya yung pagiging meek at saka yung mukhang kawawa niya para manloko ng ibang tao. Sir, gusto ko lang po ulit magpa-thank you. Dahil po dun sa tulong na ibibigay niyo, mababawasan na po yung iniisip namin. I'm sorry, Atty. Lilet, pero hindi kita mapapautang ng pera. Po? Bakit po? Akala ko po ba willing kayong tulungan ako? Bakit po bilang nagbago yung isip niyo? I'll be honest with you. Nakarating sa akin na may malaki kang utang na tinakbuhan mo nung araw. Kung ganyan ang track record mo, hindi kita matutulungan. Sir, hindi po totoo yan. Baka may gusto lang pong manira sa akin. Sino po ba nagsabi sa inyo niyan? It doesn't matter. Hindi naman yan ang issue eh. Sir, gusto ko lang pong malaman kasi reputasyon ko po yung nakasalalay dito eh. If you must know, I spoke to the Enganos. At sa kanila ko nalaman na tinakbuhan mo ang malaking utang mo noon. Oh, speaking of CRD, hindi ba siya yun? Pagkasama niya yung pamilya ng dating mong amo. Tingin mo, anong dinidiscuss nila? Bakit niya ginawa yun? Kung may galit siya sa akin, sana ako na lang yung ginantihan niya. Sana hindi niya na lang hinaron yung tulong para kay Chong. Sobrang foul nga yung ginawa ni Mr. Engano na yun. Pero hindi ko maintindihan. Bakit personal yung galit niya sa'yo? Ganun ba kalaking kasalanan mo nagawa mo sa kanya? Eh di ba, dati mo lang naman siyang amo.
Basta pag may napahamak pa ulit na isa sa pamilya ko dahil hindi kami nakabayad ng utang, siya yung sisisihin ko. Hindi ko siya mapapatawad. Hana. Hana. Huwag mo na isipin yun. Meron akong konting naipon galing sa pag-vlog ko. Papayaram ko muna sa'yo. Para naman makabawas sa mga bayarin niya. Tapos yung ibang kasamahan natin, nakausap ko na rin sila. Willing sila mag-ambagan. Berta, lately kumukota ka na dyan sa pagiging mabait mo. Nawalan man ako ng kaibigan at ng tinitingala. Hindi ko akalain na yung tinuturi kong kaaway noon, magiging kakampi ko pa lang ngayon. Masyado i-broadcast. Mawawala yung pagiging bad boy image ko. Hindi, joke lang. Basta, huwag mo na isipin yung ginawa sa'yo ni Mr. Ringano. Okay? Magiging okay din na lahat. Avian, madali mo na yung pag-transfer ng 250,000 sa account ko. Para saan mo gagamitin yung pera? Lilette is having some financial difficulties. Gusto ko siyang tulungan. Hindi mo pa rin talaga matiis ang anak mo, no? Kahit nire-reject ka na ni Lilette, matindi pa rin ang concern mo sa kanya. Ba't ka biglang nag-ayaman? Shopping, mommy. I know you hate the idea of retail therapy. Well, di ba nga I'm attending this law symposium in Boston. Dapat naman siguro meron ako mga bagong damit na gagamitin doon. Yan lang ba talaga yung reason? Or kinailangan mo ng distraction dahil hindi ka makamove on sa pagkatalo kay Lilette? Ay nako, please lang, Era. Please do me a favor and wag mo nang babanggitin ang pangalan niyang babaeng yan. Dahil siguradong yan na nagpapasira sa araw ko, okay? I'm sorry. Halika, mag-coffee na lang tayo para good mood ka. Tara! Kilala ko yung babaeng yun. Bakit wala si Lilette sa cubicle niya? Nasa hospital ho kasi yung tsuhin niya eh. Binagbog daw ho ng mga loan sharks. Hanggang ngayon nga rin po, hindi pa rin alam ni Attorney Lilette kung saan siya kukuha ng pambayad ng hospital bills. Eh bakit hindi siya lumapit sa amin para humingi ng tulong? Tinanggihan ho siya ng asawa niya. Patawarin niyo po ako. Ginawa ko na po lahat eh. Ilapitan ko na po lahat ng pwede kong lapitan. Pero hindi ko pa rin po nabago yung pampa-opera ni Chong tsaka yung pambayad po natin sa utang. Kilala ko yung babaeng yan. Where do you know her from? Sikat siya sa law community bilang isa sa pinakamagaling na abogado. Siya, si Attorney Meredith Simons.